Nakatira kami ng boyfriend ko sa bahay ng ex niya. Para makatipid sa upa, kaya pagalingan na lang kami sa kusina. Pero may ibinulong ang ex niya, kaya nasira ang mood ko. Hello Ate Tin. Magandang araw sa'yo at sa lahat ng followers mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Ann, 29 years old. May kinakasama ako ngayon. Itago na lang natin siya sa pangalang Carlo. Bago pa man ako dumating sa buhay niya, may dati na siyang kinakasama, si May. At may isa silang anak. Isang araw, bigla na lang siyang iniwan ni May at sumama sa ibang lalaki. Dala ang anak nila, sobrang nasaktan. Si Carlo noon sa katunayan, umabot pa siya sa puntong tinangka niyang kitilin ang sarili niyang buhay dahil hindi niya matanggap ang nangyari. Magkapit-bahay lang kami noon, kaya nasaksihan ko kung paano siya nagdusa. Tinulungan ko siyang makabangon. Sinamahan ko siya sa pag-move on hanggang sa hindi namin namalayan na unti-unti na kaming nagkakalapit. Hanggang sa dumating ang araw na nagsama kami sa inuupahan niyang bahay, akala ko doon na magsisimula ang tahimik at masayang buhay namin. Pero matapos ang isang taon, bigla na lang bumalik si May. Humingi siya ng sustento para sa anak nila. Doon din namin nalaman na nabaril pala ang lalaking pinakasalan niya at naiwan sa kanya ang bahay. Laking gulat ko nang sabihin niyang doon na lang daw kami tumira para makatipid, imbes na ibayad sa renta, ibigay na lang daw sa anak nila. Hindi na nagdalawang isip si Carlo at pumayag agad. Wala na rin akong nagawa kundi sumunod. Sa bahay na yon, doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam ko. Para kaming may paligsahan ni May, lalo na sa kusina. Pakiramdam ko kailangan pang patunayan ang sarili ko. Madalas naman purihin ni Carlo ang niluluto ko, kaya kahit papaano, nababawasan ang insecurities ko. Pero isang araw bigla ako nilapitan ni May at may ibinulong sa akin na hindi ko makalimutan. Sinabi niya na kahit anong galing ko raw sa kusina, mas magaling pa rin daw siya pagdating sa kama, para akong binuhusan na malamig na tubig. Simula noon, hindi na ako mapakali. Araw-araw akong kinakain ng pagdududa tuwing magkasama sila. Kahit sandali lang kung anong pumapasok sa isip ko. Iniisip ko kung posible bang may nangyayari pa sa kanila? Kahit wala naman akong konkretong ebidensya, hindi ko maiwasang mag-overthink. Mahal ko si Carlo, pero hindi ko alam kung paano lalabanan ang ganitong pakiramdam. Nahihirapan na akong makisama sa iisang bubong, kasama ang babaeng minsan niyang minahal, at baka hanggang ngayon, may puwang pa rin sa puso niya. Nag-overthink lang ba ako? O may nangyayari na sa kanilang kakaiba na dapat kong ikabahala? Mahalaga po sa akin ngayon ang opinyon ninyo. Maraming salamat.